tinakwil. Itinapon na parang basurang walang halaga. Habang nagdurugo si Elena sa malamig na semento sa gitna ng unos, nagpapakasasa sa karangyaan ang mga Thorn. Isa ka lang linta, wala nang babalikan pa ang anak ko. Ang malupit na hatol ng kanyang biyenan. Ngunit bumangon siya. Mula sa putik, isang mabangis na inang leon ang isinilang. Ngayong nagbabalik ang nakaraan, hanggang saan siya lalaban para sa kanyang mga anak. Tinakwil. Itinapon na parang basurang walang halaga. Habang nagdurugo si Elena sa malamig na semento sa gitna ng unos, nagpapakasasa sa karangyaan ang mga Thorn. Isa ka lang linta, wala nang babalikan pa ang anak ko, ang malupit na hatol ng kanyang biyenan. Ngunit bumangon siya. Mula sa putik, isang mabangis na inang leon ang isinilang. Ngayong nagbabalik ang nakaraan, hanggang saan siya lalaban para sa kanyang mga anak. Basura siya noon, basura pa rin hanggang ngayon. Mabuti na lang at napalayas ko ang lintang iyon bago pa niya pinirahan ang anak ko. Ang boses na iyon, ang boses na madalas bumisita sa kanyang mga bangungot, ay umaling-awngaw sa malawak at marangyang VIP ballroom ng Thorn International Hotel. Matalim, puno ng pangungutya at walang bahid ng pagsisisi. Sa kabilang dako ng makapal na kurtinang pelos, nakaluhod si Elena sa malamig na sahig. Hawak niya ang isang basang-basahan, pilit na binubura ang mantsa ng pulang alak sa mamahaling alpombra. Ang kanyang katawan, na tila isang anino sa dilim, ay nakatago sa likod ng malalaking kolom. Sa bawat kuskos ng kanyang nanginginig na kamay, tila hinihiwa ng mga salita ni Doña Carmela ang kanyang puso na matagal na niyang pinilit na paghilumin. Isang maitim na kabalintunaan ang tadhana. Habang pinag-uusapan siya ng kanyang biyenan na parang isang dumi na matagal nang nawalis, narito siya, literal na naglilinis ng dumi ng mga taong yumurak sa kanyang pagkatao. Sa loob ng bulsa ng kanyang suot na lumang apron, naroon ang isang piraso ng tinapay na kinuha niya mula sa buffet table. Isang mumo para sa kanya, ngunit isang piging na para sa kanyang anak na si Noah na naghihintay sa bahay. Nanuyo ang lalamunan ni Elena. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak. Ang mga luhang tulad nito ay luho na hindi niya kayang bayaran. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at inaalagaan ni Sebastian, ay magaspang na ngayon, puno ng kalyo at mga sugat mula sa paglalaba ng damit ng ibang tao. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ang mukha ni Sebastian. Ang lalaking minsang nangako na siya ang magiging kanlungan nito, ngunit naging katuwang sa pagtataboy sa kanya sa gitna ng isang madilim na gabi, 5 taon na ang nakalilipas. Galit ba ito sa kanya? O baka naman, tulad ng kanyang ina, ay nakalimutan na rin siya nito kasabay ng pagtatapon sa kanilang mga alaala. Nang matapos ang kanyang trabaho, mabilis na lumabas si Elena sa pintuan para sa mga tauhan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang manipis na uniforme, ngunit hindi nito mapapantayan ang ginaw na nararamdaman niya sa loob. Sumakay siya sa huling biyahe ng jeepney patungo sa eskinita kung saan ang liwanag ng mga bituin ay hindi kailanman umaabot. Ang amoy ng estero at nabubulok na basura ang sumalubong sa kanya, ngunit para kay Elena, ito ang amoy ng kanyang kaligtasan.
Pumasok siya sa kanilang maliit na silid na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa ibabaw ng manipis na banig, nakita niya ang tatlong maliliit na katawan na mahimbing na natutulog. Sina Leo at Mia ay magkayakap. Ang kanilang mga mukha ay payapa sa gitna ng kahirapan. Ngunit sa dulo, naroon si Noah, ang kanyang bunso, ang pinakamaliit, at ang may pinakamahina na katawan. Ang bata ay nakayakap sa isang lumang asul na t-shirt. Isang t-shirt na may amoy ng nakaraan na hindi kailanman binitawan ni Elena. Dahan-dahang lumapit si Elena at hinipo ang noo ni Noah. Napabalikwas siya. Ang init nito ay tila nagniningas na apoy. Noah, anak! Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Nagmulat ng mata ang bata. Sa gitna ng kanyang lagnat, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Mama, nahanap mo na ba si Papa? Sabi niya, babalik siya. Hindi nakasagot si Elena. Ang bawat salita ni Noah ay tila isang karayom na bumaon sa kanyang puso. Paano niya sasabihin sa bata na ang kanyang ama ay nasa loob ng isang toreng ginto, pinapaligiran ng alak at tawanan habang sila ay nalulunod sa hirap? Nang buhatin niya ang anak para painumin ng tubig, napansin ni Elena ang isang bagay sa ilalim ng liwanag ng aandap-andap na bumbilya. Sa manipis na braso ni Noah, may mga lilang pasa na hindi niya maipaliwanag. At nang umubo ang bata, isang mantsa ng sariwang dugo ang humalo sa gatas na ibinigay niya kanina. Nanginig ang buong pagkatao ni Elena. Ang takot na matagal na niyang itinatago ay biglang sumabog. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng kanyang mabilis na paghinga. Tumayo siya, yakap-yakap ang anak na tila ito ay maglalaho kapag binitiwan niya. Saan siya hihingi ng tulong? Saan siya kukuha ng perang panggamot kung ang tanging pag-asa niya ay ang pamilyang nagnanais na mawala siya sa mundong ito? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang latay ng tadhana bago siya tuluyang mawasak? At kung ang buhay ng kanyang anak ang nakataya, handa ba siyang bumalik sa impyernong minsang sumunog sa kanyang kaluluwa? Hindi sapat ang luha para bayaran ang dugong nawawala sa katawan ng aking anak. Ang amoy ng gamot at ang nakakasulasok na singaw ng mga taong naghihintay sa koridor ng pampublikong ospital ay tila sumasakal kay Elena. Nakaupo siya sa isang matigas na sementong upuan, yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting pinto ng emergency room. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang doktor na pagod ang mga mata. Mrs., kailangan nating ilipat ang bata sa isang pasilidad na may mas kumpletong kagamitan. May hinala kami na hindi ito simpleng impeksyon. Ang mga pasa at ang pag-ubo niya ng dugo. Kailangan natin ng bone marrow test. At ang bawat araw na lumilipas ay mahalaga. Napalunok si Elena, ang kanyang boses ay tila isang bulong na galing sa ilalim ng lupa. Magkano po ang kailangan, Doc? Nang banggitin ng doktor ang halaga, tila gumuho ang kisame ng ospital sa ibabaw ni Elena. Ang halagang iyon ay hindi niya kikitain kahit maglaba siya ng 10,000 beses. Ang 100 piso sa kanyang pitaka ay tila isang biro sa harap ng kamatayan. Bumalik siya sa kanilang eskinita na tila isang aninong nawawala sa liwanag. Ngunit doon, sa gitna ng kadiliman ng kanilang barong-barong,
Natagpuan niya ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ito lang ang nakayanan namin, Elena. Ang boses ni Tita Rosa, ang may-ari ng maliit na paupahan, ay garalgal. Sa ibabaw ng kanilang luma at gasgas na lamesang kahoy, may isang plastic na mangkok. Naroon ang mga barya, gusot-gusot na 20 pesos, at maging ang isang gintong sing-sing na alam ni Elena na tanging alaala ni Tita Rosa mula sa yumaong asawa nito. Bayanihan ito, anak. Hindi namin hahayaang mawala si Noah, sabi ng isang kapitbahay na nagtitinda ng balut. Ang mga taong halos wala ring makain ay nagbigay mula sa kanilang kakulangan. Ang init ng kanilang mga kamay na humahawak sa kanyang balikat ay nagbigay ng panandaliang lakas. Ngunit alam ni Elena ang katotohanan. Ang lahat ng baryang ito ay hindi pa rin aabot sa kalahati ng kailangan para sa unang gabi ni Noah sa Thorne Medical Center. Tumingin si Elena sa kanyang dalawa pang anak. Si Leo ay nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na hindi dapat nararanasan ng isang 5 taong gulang. "Mama, pupunta ka ba kay Papa?" Sabi ni Tita Rosa, mayaman daw ang mga Thorne. Agad na nanigas ang buong katawan ni Elena. "Hindi, Leo, hindi tayo hihingi sa kanila." Ngunit ng hating gabi, habang pinagmamasdan niya ang bawat mahirap na paghinga ni Noah, ang pride ni Elena ay unti-unting natunaw. Ano ang halaga ng kanyang dangal kung ang kapalit nito ay ang kabaong ng kanyang anak? Kinaumagahan, suot ang kanyang pinakamalinis ngunit kupas na blusa, tinahak ni Elena ang daan patungo sa naglalakihang gusali ng Thorne International. Ang kintab ng salamin ng gusali ay tila nanunukso sa kanyang kahirapan. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ng lobby ay tila isang pagtataksil sa kanyang sarili. Lumapit siya sa reception desk kung saan nakapaskil ang anunsyo ng Thorne Foundation Medical Assistance. "Gusto ko po sanang mag-apply para sa tulong medikal ng anak ko," mahina niyang sabi. Iniaabot ang mga dokumentong bahagyang basa ng kanyang pawis. Ang receptionist ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang kilay ay bahagyang nakataas. "Paki-fill up pa ng form na ito, ma'am. Pero paalala lang, prayoridad namin ang mga empleyado at hindi natapos ng babae ang kanyang sasabihin." Isang kamay na puno ng naglalakihang diamante at may mahahabang kuko na kulay pula ang biglang humablot sa papel na hawak ni Elena. Ang bango ng mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin. Isang amoy na kailanman ay hindi malilimutan ni Elena. Hindi para sa mga linta ang pondong ito. Napalingon si Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa kanyang harapan si Doña Carmela, nakasuot ng isang eleganteng puting suit. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot at tagumpay. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang talim na handang sumugat. "Akala ko ba ay mayaman na ang kinalolokohan mong lalaki kaya mo iniwan ang anak ko? Bakit ngayon ay narito ka, nanlilimos sa aming pamilya?" Ang malakas na boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong lobby dahilan upang lumingon ang lahat ng mga empleyado. Nanginginig ang mga kamay ni Elena, ngunit sinalubong niya ang tingin ng matanda. "Ang bata ay naghihingalo, Doña Carmela. Apo niyo siya. Si Noah." Isang malutong na tawa ang pinakawalan ng matanda. Isang tawang walang bahid ng awa. "Apo? Wala akong apo sa isang babaeng katulad mo. Pero dahil mukhang desperada ka na." Inilapit ni Carmela ang kanyang mukha kay Elena.
Ang kanyang bulong ay tila lason na ibinubuhos sa tenga nito. Sumunod ka sa akin sa opisina. Mayroon akong alok na hindi mo matatanggihan kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Ang halaga ng isang ina ay hindi sinusukat sa ginto, kundi sa kanyang pagtangging ipagpalit ang kanyang mga anak sa demonyo. Ang opisina ni Doña Carmela ay kasing lamig ng isang kabaong. Ang bawat dekorasyon sa loob, mula sa mga mamahaling painting hanggang sa lamesang gawa sa mahogany, ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Naupo ang matanda sa kanyang mataas na upuang balat, habang si Elena ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at pangamba. Umupo ka, Elena. Mukhang kailangan mo ng pahinga mula sa paglalakad sa initan, ang sabi ni Carmela, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pag-aalala. Itinulak niya ang isang basong tubig patungo kay Elena, ngunit hindi ito hinawakan ng huli. Doña Carmela, narito ako para kay Noah. Ang bata ay... Alam ko ang kalagayan ng bata, Elena. Huwag mo akong ituring na parang tanga. Pagputol ng matanda. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Alam ko rin ang tungkol kina Leo at Mia. Akala mo ba ay maitatago mo ang mga tagapagmana ng pamilya Thorne sa isang eskinita habang buhay? Napasinghap si Elena. Ang kanyang puso ay tila nakawala sa kanyang dibdib. Paano niyo nalaman? May mga mata at tenga ako sa bawat sulok, Elena. At ngayon, pag-usapan natin ang solusyon. Kumuha si Carmela ng isang puting envelope at inilapag ito sa lamesa. Gusto mong mabuhay si Noah, hindi ba? Gusto mo siyang makitang lumaki, makapag-aral, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit aminin natin, hindi mo iyon kayang ibigay, ni hindi mo nga kayang bumili ng matinong gatas para sa kanya. Yumuko si Elena, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang latay ng katotohanan na humahapdi sa kanyang balat. Gagawin ko ang lahat, Doña Carmela. Kahit magtrabaho ako ng 24 oras. Huwag kang maging martir, Elena. Hindi sapat ang sipag para sa sakit na iyan. Pero heto ang alok ko. Bahagyang sumandal si Carmela, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang nakakatakot na seryosong ekspresyon. Ibigay mo sa akin sina Leo at Mia. Sila ang mga batang malulusog, ang mga batang may kakayahang dalhin ang pangalan ng mga Thorne. Palalakihin ko sila sa karangyaan. Mag-aaral sila sa ibang bansa. Sila ang magiging mukha ng korporasyong ito sa hinaharap. Nanlaki ang mga mata ni Elena. At si Noah? Paano si Noah? Ibibigay ko ang lahat ng kailangang pera para sa operasyon at paggamot ni Noah. Lahat. Magkakaroon siya ng sariling kwarto sa pinakamagandang ospital at ang pinakamagaling na doktor sa mundo ang titingin sa kanya. Ngunit ang kapalit. Tumingin ng diretso si Carmela sa mga mata ni Elena. Pipirma ka ng dokumento na hinding-hindi mo na muling lalapitan o kakausapin sina Leo at Mia. Sila ay magiging akin na. At ikaw, mananatili ka kay Noah, isang anak para sa buhay ng isa pang anak. Isang makatarungang palitan, hindi ba? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang hininga niya ay naging mababaw. Ang imahe ni na Leo at Mia na tumatawa habang naglalaro sa kanilang maliit na silid ay sumagi sa kanyang isipan, kasunod ng imahe ni Noah na naghihingalo at humihingi ng tulong. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa kalooban ni Elena.
Isang galit na hindi niya akalaing taglay niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang panginginig ay nawala, pinalitan ng isang matigas na paninindigan. Hinawakan niya ang gilid ng lamesa ni Carmela. Ang mga anak ko ay hindi mga ari-arian na pwedeng ipagpalit. Doña Carmela, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Hindi ko ipagbebenta ang pagmamahal ng isang kapatid para sa buhay ng isa pa. Ang akala niyo ba ay ginto ang nagpapatakbo sa mundo? Nagkakamali kayo. Ang nagpapatakbo sa mundo ay ang dugong dumadaloy sa mga ugat namin, dugong hindi nyo kailanman mabibili. Mag-isip kang mabuti, Elena. Pinapatay mo ang sarili mong anak dahil sa iyong kahibangan. Sigaw ni Carmela, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Mas pipiliin kong mamatay kaming magkakasama kaysa mabuhay sa ilalim ng inyong kalupitan. Tugon ni Elena. Gamit ang kanyang kamay, dahan-dahan niyang pinahid ang dumi sa kanyang tuhod, isang senyales na hindi na siya muling luluhod sa harap ng babaeng ito. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad patungo sa pinto. Ngunit sa kanyang paghawak sa trangka, ang pinto ay biglang bumukas mula sa labas. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo doon. Ang kanyang itim na suit ay tila lalong nagpadilim sa kanyang aura. Ang amoy ng pamilyar na pabango, ang amoy na minsang naging tahanan ni Elena, ay agad na bumalot sa kanyang pandama. Si Sebastian, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Nakatingin siya kay Elena nang may halong gulat, galit, at isang emosyong hindi maipaliwanag. Ang kanyang presensya ay tila sumipsip ng lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Elena? Ang kanyang boses ay galing sa malalim na bahagi ng kanyang lalamunan, puno ng pait. Anong ginagawa mo rito pagkatapos ng 5 taon ng iyong pagtatago? Ang katotohanan ay parang apoy. Maari mo itong itago sa ilalim ng tela, ngunit darating ang oras na lalamunin nito ang lahat ng iyong kasinungalingan. Nanatiling nakahawak ang mga daliri ni Sebastian sa braso ni Elena, ang kanyang pagkakahawak ay tila isang bakal na ayaw bumitaw. Ang init ng kanyang balat ay tila nagpapasiklab sa mga alaalang pilit ng ibinaon ni Elena. Ang bawat tibok ng pulso ni Sebastian ay nararamdaman ni Elena, isang mabilis at galit na ritmo na tumatagos sa kanyang sariling katawan. Bakit ka narito, Elena? Ubus na ba ang perang kinuha mo? Iniwan ka na ba ng lalaking ipinalit mo sa akin? Ang boses ni Sebastian ay puno ng lason. Ang bawat salita ay may dalang pait ng 5 taong pangungulila na nagbalat kayo bilang galit. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Sebastian. Wala siyang nakitang pagmamahal, tanging ang malalim na hukay ng poot na sadyang hinukay ng kanyang biyenan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Pera? Anong pera, Sebastian? Ang boses ni Elena ay nanginginig sa pagitan ng hagulgol at pag-aalsa. Ang perang ipinambayad sa akin ng ina mo para palayasin ako sa ulan habang nagdurugo ang sinapupunan ko? Ang perang sinasabi mong ninakaw ko habang naglalakad ako sa kalsada na walang sapin ang paa at walang laman ng sikmura. Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Sebastian. Ang gulat ay gumuhit sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalinlangan. Huwag kang magsinungaling, Elena. Nakita ko ang mga ebidensya. Nakita ko ang bank account, ang mga sulat. Ebidensya? Sigaw ni Elena,
Hindi na niya alintana kung naririnig sila sa buong palapag. Kinuha niya ang X-ray at ang mga medical records ni Noah mula sa kanyang bag at marahas itong ibinalibag sa dibdib ni Sebastian. Heto ang ebidensya, Sebastian. Heto ang ebidensya ng 5 taong paghihirap ko. Heto ang bunga ng pagtalikod mo sa akin. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito ay tila mga sampal sa katahimikan ng kwarto. Mabilis na tumakbo si Elena palabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tila tinutugis ng sariling anino. Hindi na niya narinig ang pagtawag ni Sebastian. Tanging ang huni ng kanyang sariling paghinga ang bumabalot sa kanyang pandama. Naiwan si Sebastian na nakatayo sa gitna ng silid. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang mahawakan niya ang isang piraso ng dokumento. Isang Certificate of Live Birth. Pangalan ng bata, Noah Thorne. Petsa ng kapanganakan. Saktong 7 buwan matapos ang gabi ng kanilang paghihiwalay. At sa ibaba, ang nakasulat na dahilan ng pagkakaratay sa ospital, acute myeloid leukemia. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Sebastian. Ang bawat letra sa papel ay tila nagiging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Doña Carmela na ngayon ay nakatayo sa likod ng kanyang lamesa. Ang mukha ay putla at ang mga labi ay nanginginig. Ma, ano ito? Bakit Thorne ang apelyido ng batang ito? Bakit sinabi mong wala siyang dinadalang anak ko? Ang boses ni Sebastian ay malamig. Isang lamig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang nababasag na puso. Sebastian, huwag kang maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang ang mga papel na iyan. Isang modus lang iyan para makuha ang pera natin. Ang pagsisikap ni Carmela na mag-gaslight ay halata na sa kanyang garalgal na boses. Ngunit hindi na nakikinig si Sebastian. Ang imahe ni Elena na sugatan, gutom, at naglalakad sa ilalim ng ulan habang daladala ang kanyang mga anak ay tila isang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang tore ng dambuhalang kasinungalingan na itinayo ng kanyang ina sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang saglit. Isang mainit na likido ang gumulong sa pisngi ni Sebastian. Ang kanyang unang luha sa loob ng 5 taon. Isang luha ng matinding pagsisisi at pagkamuhi sa kanyang sariling kabulag-bulagan. Hindi siya nag-isip. Mabilis siyang tumakbo patungo sa elevator, iniwan ang kanyang ina na sumisigaw ng kanyang pangalan. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan. Hinahanap ang bawat jeepney na bumabagtas sa daan patungo sa ospital na nakasulat sa dokumento. Nang marating niya ang pampublikong ospital, ang amoy ng kemikal at ang ingay ng mga naghihinagpis ay sumalubong sa kanya. Tinuntun niya ang Ward 4. Ang bawat hakbang niya sa maruming sahig ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Tumigil siya sa harap ng isang malaking salamin na naghihiwalay sa isolation ward. Doon, sa loob ng isang maliit na kwarto, nakita niya si Elena. Nakaupo ito sa isang plastic na upuan, ang ulo ay nakapatong sa gilid ng kama. At sa paligid ng kama, naroon ang 3 bata. Ang 2 ay nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay tila mga salamin ng sariling mukha ni Sebastian noong siya ay bata pa. Ang matatandang mata ni Leo at ang malambot na labi ni Mia. At sa gitna, ang maliit na si Noah na tila isang anghel na untunting naglalaho dahil sa sakit
Ang kanyang manipis na kamay ay nakahawak sa laylayan ng kupas na damit ni Elena. Napasandal si Sebastian sa salamin, ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamog sa ibabaw nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na tambol na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kabuuan ng kanyang kasalanan, isang pamilyang nawasak dahil sa kanyang kawalan ng tiwala at isang anak na nagbabayad para sa kanyang mga pagkakamali. Ang pagluha ng isang lalaking walang ginawa kundi manakit ay hindi sapat na pambayad sa bawat patak ng dugo ng anak na hindi niya kinilala. Dahan-dahang itinulak ni Sebastian ang pinto ng isolation ward. Ang tunog ng mga lumang bisagra ng pinto ay tila isang malungkot na daing sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat hakbang niya sa maruming tiles ng sahig ay tila may kasamang mabigat na bakal, tila bawat tapak niya ay humihingi ng tawad sa lupang tinatapakan ng kanyang pamilya. Napaangat ng ulo si Elena. Ang kanyang mga mata, na pagod at puno ng puyat, ay agad na nanliit nang makita ang figura ni Sebastian. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay tila naging isang pananggalang sa harap ng kama ni Noah. Umalis ka rito, Sebastian. Ang kanyang boses ay isang matalim na bulong, ngunit puno ng autoridad. Hindi sumagot si Sebastian. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Leo, na ngayon ay nakatayo na rin. Ang bata ay may taas na hanggang baywang lamang ni Sebastian, ngunit ang paninindigan nito ay tila isang dambuhala. Ang mga mata ni Leo, ang mga matang kinuha mula sa mismong mukha ni Sebastian, ay puno ng poot. Sino ka? Huwag mong lalapitan ang kapatid ko. Ang boses ni Leo ay nanginginig sa galit. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Napalunok si Sebastian. Ang sakit na naramdaman niya sa puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa buhay. Elena, kailangan nating mag-usap. Gagawa ako ng paraan. Ililipat natin si Noah sa Thorn Medical. Tatawag ako ng mga espesyalista mula sa Amerika. Heto. Kinuha niya ang kanyang itim na credit card mula sa kanyang pitaka. Ang plastic na kintab nito ay tila isang insulto sa gitna ng mga kinakalawang na kagamitan sa loob ng ward. Gamitin mo ito. Lahat ng kailangan niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Humakbang siya palapit kay Sebastian. Ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng init ng galit at lamig ng nakaraan. Sa tingin mo ba ay lahat ng bagay ay nadadaan sa kaskas ng card na iyan? Ang boses ni Elena ay gumaralgal. Noong isinilang ko ang mga anak mo sa gitna ng baha, nasaan ang card na iyan? Noong halos mamalimos ako para lang may maipambili ng antibiotic si Noah dahil hindi tumitigil ang kanyang ubo, nasaan ang mga espesyalista mo? Ang perang iyan, Sebastian, ay kasing dumi ng budhi ng ina mo. Patawarin mo ako, Elena. Hindi ko alam. Niloko ako ni Mama dahil hinayaan mong maloko ka. Sigaw ni Elena. Hindi na niya alintana ang mahimbing na tulog ni Noah. Mas pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa babaeng nangakong mamahalin ka habang buhay. Ngayon, darating ka rito at aaktong parang bayani? Ang tanging kailangan namin mula sa iyo ay ang pag-alis mo. Dahan-dahang lumuhod si Sebastian sa harap ni Elena. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas at malamig na sahig ay umaling-aungaw sa buong kwarto. Ang isang makapangyarihang bilyonaryo, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo,
ay nakayuko ngayon sa paanan ng isang babaeng tinawag ng kanyang ina na basura. Huwag mong gawin ito dahil sa akin, Elena. Gawin mo ito para sa anak natin. Hayaan mong iligtas ko si Noah. Pagkatapos nito, kahit ipakulong mo ako, kahit hinding-hindi mo na ako kausapin, tatanggapin ko. Pero pakiusap, huwag mong hayaang magbayad ang anak natin para sa mga kasalanan ko. Ang mga luha ni Sebastian ay pumatak sa semento, lumilikha ng maliliit na basang marka. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Nakita niya ang pagsisisi, ang lamat sa pagkatao ni Sebastian. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang maputlang mukha ni Noah, ang alaala ng bawat gabing gutom at takot ay bumabalik. Masyado nang huli ang pagsisisi mo, Sebastian. Ang sugat ay narito na. Itinuro ni Elena ang kanyang dibdib, ngunit bago pa makasagot si Sebastian, isang mabilis at sunod-sunod na tunog ang nagmula sa makinang nakakabit kay Noah. Ang ritmo ng tibok ng puso sa monitor ay biglang bumilis, naging isang matinis at walang tigil na tunog na tila isang huling hiling ng tulong. Nagsipasukan ang mga nurse at doktor. Tinutulak ang mga gamit na gawa sa bakal na lumilikha ng maingay na kalansing sa sahig. Code Blue, labas muna kayo. Kailangan nating i-resuscitate ang bata. Marahas na itinulak ng mga gwardya si Sebastian at Elena palabas ng kwarto. Nakatayo si Sebastian sa gitna ng hallway, ang kanyang mga kamay ay puno ng sariling luha habang pinapanood ang mga doktor na pilit na ibinabalik ang buhay sa anak na 5 taon niyang hindi kinilala. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa corona, kundi sa lakas na talikuran ito para sa mga taong mahal mo. Ang katahimikan sa hallway ng ospital matapos ang kaguluhan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng mga makina. Nakasandal si Elena sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang bawat butil ng kanyang panalangin ay tila isang huling hiling sa langit. Sa kabilang dako nakatayo si Sebastian, ilang dipa ang layo, tila isang rebulto ng pagsisisi na hindi makalapit. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kasalanan. Nang lumabas ang doktor, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hatol. Wending na ang bata sa ngayon, ngunit pansamantala lamang ito. Kailangan na nating simulan ang proseso para sa transplant. Kung hindi, baka hindi nakayanin ng katawan niya ang susunod na seizure. Hindi nakapagsalita si Elena. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang lahat ng lakas na itinago niya sa loob ng 5 taon ay tila biglang naglaho. Tumalikod si Sebastian at naglakad palayo. Hindi dahil sa tumatalikod siya sa responsibilidad, kundi dahil alam niyang may isang dambuhalang kailangang patumbahin bago siya maging karapat-dapat na tumayo sa tabi ng kanyang pamilya. Ang mansyon ng mga Thorn ay kasing dilim ng gabi nang dumating si Sebastian. Ang bawat hakbang niya sa malawak na hagdanang gawa sa marmol ay tila isang pagbabalik sa loob ng isang bilangguan. Natagpuan niya ang kanyang ina, si Doña Carmela, sa library, mahinahong umiinom ng tsaa habang nagbabasa ng mga ulat sa pananalapi. Mabuti at bumalik ka, Sebastian. Huwag mo nang isipin ang babaeng iyon. Magpadala na lang tayo ng abogado para ayusin ang tungkol sa mga bata. Tama na, Ma. Ang boses ni Sebastian ay hindi malakas, ngunit ang lamig nito ay sapat na para patigilin ang paggalaw ng tasa sa kamay ni Carmela. Anong sinasabi mo? Ginagawa ko ito para sa pangalan ng pamilya natin. Para sa pangalan ng pamilya?
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Dahil sa pangalang iyan, muntik nang mamatay ang anak ko. Dahil sa pangalang iyan, naging bulag ako sa katotohanan. Ma, 5 taon mong ninakaw sa akin ang pagkakataong maging ama. 5 taon mong pinahirapan ang babaeng wala namang ginawa kundi mahalin ako ng tapat. Tumayo si Carmela, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamataas. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Ako ang nagtayo ng imperyong ito para sa iyo. Kung pipiliin mo ang basurang iyon, huhubaran kita ng lahat ng yaman. Mawawala sa iyo ang posisyon mo, ang kotse mo, ang lahat ng kinang ng buhay mo. Dahan-dahang itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay. Inalis niya ang kanyang mamahaling Rolex at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang huling hantungan. Sumunod ay ang kanyang mga susi ng sasakyan at ang kanyang itim na pitaka na naglalaman ng mga card na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ikakip ko lang ang apelyido ko, ma, dahil iyan din ang apelyidong ibibigay ko sa mga anak ko ng may dangal. Pero ang korona mo, sayo na yan. Mas masarap pang matulog sa sahig na kasama ang mga anak ko kaysa sa malambot na kama sa bahay na ito na puno ng kasinungalingan. Sebastian, babalik ka rito. Hindi mo kayang mabuhay ng walang pera. Ang sigaw ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa malaking hall ng mansyon, ngunit hindi na lumingon si Sebastian. Lumabas siya ng mansyon, na bitbit lamang ang isang maliit na bag ng damit at ang kanyang sariling pagkatao. Habang naglalakad siya sa labas ng malaking gate, ang ulan ay nagsimulang pumatak, hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi ng nakaraan sa kanyang balat. Wala na siyang kotse, wala na siyang mga guwardiya, ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa eskinita kung nasaan si Elena, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang bilyon-bilyong piso. Narating niya ang pintuan ng maliit na kwarto ni Elena. Kumatok siya ng mahina. Ang tunog ng kanyang kamao sa lumang kahoy ay tila isang pagsusumamo. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Elena na hawak ang isang baso ng mainit na tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong ginagawa mo rito, Sebastian? Gabi na. Wala na akong mansyon, Elena. Wala na rin akong kumpanya, sabi ni Sebastian. Ang kanyang buhok ay basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Elena. Narito ako hindi bilang isang thorn na bilyonaryo. Narito ako bilang ama ni Leo, Mia, at Noah. At kung hahayaan mo, narito ako bilang lalaking handang magsimula muli sa putik, basta kasama ka. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay hindi natutunaw, bagkus ay tumitibay sa bawat hampas ng martilyo ng pagsubok. Ang umaga sa eskinita ay hindi nagsisimula sa huni ng mga ibon, kundi sa ingay ng mga tricycle at ang amoy ng usok mula sa pagsisindi ng uling. Nakaupo si Sebastian sa isang plastic na bangko sa labas ng barong-barong ni Elena. Ang kanyang mamahaling polo na puti ay puno na ng mantsa ng putik, at ang kanyang mga palad na dati ay malambot at tanging panulat lamang ang hawak ay namumula na dahil sa ginaw ng nagdaang gabi. Alis diyan! Nakaharang ka sa dinadaanan ng mga tao. Ang sigaw ni Tita Rosa ay may kasamang hampas ng walis tingting sa semento. Hindi ito tumama kay Sebastian, ngunit ang hangin mula sa paghampas ay nagpatingkad sa kanyang pagkapahiya. Hindi kumibo si Sebastian.
Tiniis niya ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay na nagbubulungan tungkol sa tisoy na bilyonaryo na tila nawawala sa gitna ng dumi. Nang lumabas si Elena mula sa pinto, bitbit ang isang malaking basket para sa pamamalengke, tila hindi nito nakita ang lalaking nakaupo sa kanyang tapat. Elena, hayaan mo akong tumulong, ang mabilis na pagsunod ni Sebastian. Tinangka niyang kunin ang basket, ngunit hinigpitan ni Elena ang pagkakahawak dito. Hindi mo kailangang gawin ito, Sebastian. Hindi mo bagay ang putik. Ang malamig na sagot ni Elena habang mabilis na naglalakad patungo sa palengke. Sa gitna ng siksikan at madulas na sahig ng palengke, tila isang batang nawawala si Sebastian. Ang amoy ng malansang isda at ang ingay ng mga tindera ay nagpapahilo sa kanya. Sa kagustuhang magpakitang gilas, sinubukan niyang buhatin ang isang malaking planggana ng mga isda para kay Elena, ngunit dahil sa dulas ng kanyang sapatos, nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng pagbagsak ng mga isda sa semento ay naging mitya ng malakas na tawanan ng mga tao sa paligid. Tingnan mo tong si Sir, mukhang ngayon lang nakakita ng galunggong, pangungutya ng isang kargador. Namula ang mukha ni Sebastian, hindi sa galit, kundi sa matinding kahihiyan. Nakita niyang huminto si Elena sa paglalakad. Sa loob-loob ni Sebastian, inaasahan niyang pagtatawanan din siya nito o di kaya ay tatalikuran ng tuluyan. Ngunit dahan-dahang lumapit si Elena, yumuko, at tinulungan siyang pulutin ang mga isda mula sa maruming sahig. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit sa gitna ng malansang tubig, isang pagkakataong tila nagpahinto sa ingay ng buong palengke. Nang makauwi sila, pagod at pawis, napansin ni Sebastian ang butas sa bubong ng maliit na silid ni Elena. Gamit ang isang lumang martilyo at ilang kinakalawang na pako na hiningi niya sa kapitbahay, umakyat si Sebastian sa bubong. Sa bawat pukpok niya, nararamdaman niya ang sakit sa kanyang mga braso, ngunit mas masakit ang katotohanang huli na nang mapagtanto niyang ang tunay na pundasyon ng tahanan ay hindi semento, kundi katapatan. Isang matalim na tunog ng pagbaon ng pako sa kahoy ang nasundan ng isang mahinang daing. Natusok si Sebastian. Ang dugo ay mabilis na lumabas mula sa kanyang hintuturo, pumapatak sa kupas na yero. Dahan-dahan siyang bumaba, pilit na itinatago ang sugat. Ngunit bago pa siya makaupo, lumapit si Elena bitbit ang isang maliit na lalagyan ng gamot. Wala siyang sinabi. Kinuha niya ang kamay ni Sebastian at dahan-dahang nilinis ang sugat. Ang bawat dampi ng bulak ay tila nagpapahilom hindi lamang sa balat, kundi sa mga lamat ng puso ni Sebastian. Kumuha si Elena ng isang adhesive bandage mula sa kanyang bulsa, isang makulay na bandage na may disenyong mga superhero na pagmamay-ari ni Leo. Maingat niya itong ibinalot sa daliri ni Sebastian. Sa sandaling iyon, habang ang kanilang mga hininga ay nagtatagpo sa liit ng kwarto, tila nawala ang lahat ng galit. Ang init ng mga daliri ni Elena ay sapat na para sabihin kay Sebastian na may pag-asa pa kahit gaano pa kadilim ang kahapon. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang kakaibang tunog mula sa labas. Ang ugong ng mga makina na hindi pangkaraniwan sa eskinita ay unti-unting lumakas. Ang pag-atungal ng dalawang dambuhalang itim na SUV na huminto mismo sa tapat ng kanilang eskinita ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Elena. Sumungaw si Sebastian sa bintana. Ang mga lalaking nakasuit na bumaba mula sa sasakyan
ay may bitbit na mga dokumentong may selyo ng pamilya Thorne. Ang kislap ng mga salamin ng sasakyan ay tila isang babala na ang kapayapaang kani-kanina lang ay kanila, ay muling nanakawin ng kapangyarihang ayaw silang tantanan. Ang pinakamadilim na gabi ay nagiging liwanag kapag ang isang ama ay handang maging sulo para sa kanyang pamilya. Ang mahaba at maputing sobre na iniabot ng abogado ay tila isang malamig na talim sa gitna ng init ng eskinita. Nakatayo si Attorney Ramos, ang matagal ng kanang kamay ng mga Thorn, sa harap ng tagpi-tagping pinto ni Elena. Ang tunog ng kanyang sapatos na kumakatok sa semento ay tila isang banta ng pagkawasak. Isang court order para sa custody ng mga bata, Mr. Thorne, ang sabi ng abogado. Ang boses ay walang emosyon. Inuutusan ni Doña Carmela na kunin ang mga bata dahil sa kakulangan ng kakayahan ng ina na itaguyod sila sa isang ligtas na kapaligiran. Naramdaman ni Sebastian ang panginginig ng mga balikat ni Elena sa likuran niya. Ang takot na nagmumula sa babaeng mahal niya ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang sariling balat. Humakbang si Sebastian pabalas, hinarang ang daraanan ng abogado. Kinuha niya ang sobre at, sa harap ng lahat, ay dahan-dahan itong pinunit ng pira-piraso. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng eskinita. Sabihin mo sa aking ina, Attorney Ramos, wala na siyang anak na bilyonaryo, kaya wala na rin siyang control sa pamilya ko. Kung gusto niyang makuha ang mga bata, kailangan muna niya akong patayin. Ang boses ni Sebastian ay mababa ngunit puno ng panganib. Nang umalis ang mga SUV, naiwan ang usok at ang mabigat na katahimikan. Ngunit sa kabila ng tensyon, may isang lihim na dala si Sebastian. Kaninang madaling araw, habang tulog pa ang lahat, palihim siyang nagtungo sa ospital para sa isang bone marrow compatibility test. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang braso ay tila isang panata. Huwag niyo pong sasabihin kay Elena ang bilin niya sa doktor. Ayaw kong isipin niya na ginagawa ko ito para lamang bumawi. Gusto kong iligtas ang anak ko ng walang anumang kapalit. Kinagabihan, biglang namatay ang mga ilaw sa buong eskinita. Isang tipikal na brownout na nagdulot ng kadiliman at matinding init. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak dahil sa takot. Mabilis na kinuha ni Sebastian ang kanyang lumang cellphone at binuksan ang flashlight nito. Ipinatong niya ito sa sahig at itinutok sa dingding na gawa sa plywood. Ginamit ni Sebastian ang kanyang mga kamay para gumawa ng mga anino sa dingding, isang aso, isang ibon, at isang kabalyerong may dalang espada. Noong unang panahon, simula ni Sebastian sa isang malambot na boses, may isang kabalyerong napakalaki ng pagkakamali. Iniwan niya ang kanyang reyna at ang mga munting prinsipe dahil nabulag siya ng masamang mangkukulam. Ngunit ngayon, bumalik na siya. Hindi para sa ginto, kundi para magsilbing bantay sa labas ng kanilang pinto. Ang mga bata ay unti-unting tumigil sa pag-iyak. Si Mia, ang pinakamahinhin at pinakamahiyain sa tatlo, ay dahan-dahang gumapang patungo kay Sebastian. Ang init ng maliit na katawan ng bata ay naramdaman ni Sebastian nang isandal nito ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Sebastian ang pagkabasa ng kanyang damit dahil sa laway ni Mia na mahimbing ng nakatulog. Mula sa pintuan, pinagmamasdan sila ni Elena. Ang liwanag mula sa cellphone ay nagbigay ng anino sa mukha ni Sebastian
nagpapakita ng isang gilid na hindi kailanman nakita ni Elena noon. Isang gilid na marunong mag-alaga, marunong maging ama. Ang galit sa puso ni Elena ay tila isang yelo na unti-unting natutunaw sa init ng tag-araw. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Sebastian. Isang tawag mula sa ospital. Mr. Thorne, may resulta na ang test. Ikaw ay isang perfect match para kay Noah, ang sabi ng doktor, ngunit may halong pag-aalinlangan sa boses nito. Ngunit may malaking problema. Ang operasyon ay kailangang gawin sa Thorne Medical Center dahil doon lamang naroon ang mga kagamitang kailangan para sa maseselang kaso tulad nito. At alam mo naman, ang pasilidad na iyon ay kontrolado pa rin ng iyong ina. Nanlamig ang mga kamay ni Sebastian. Para iligtas ang buhay ni Noah, kailangan nilang bumalik sa lungga ng leon. Kailangan nilang harapin muli ang babaeng nagnanais na paghiwalayin silang muli. Tumingin siya kay Elena, na ngayon ay nakatingin din sa kanya ng may halong kaba. Elena, ang tanging nasabi ni Sebastian, ang kanyang boses ay puno ng pait. May donor na para kay Noah, pero kailangan nating bumalik sa kanila. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kutsilyo, kundi sa panulat na pilit na pumupunit sa kaluluwa ng isang ina. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakabulag na puti ng mga dingding sa Thorne Medical Center ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Elena. Sa halip, tila isa itong hawla na yunti-unting sumasakal sa kanya. Habang nasa loob ng operating room si Noah para sa pre-transplant procedures, ipinatawag si Elena sa executive office ng ospital, ang lugar kung saan muling naghihintay ang kanyang bangungot. Nadatnan niya si Doña Carmela na nakaupo sa likod ng isang dambuhalang lamesang gawa sa kristal. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng matanda para sa kanyang apong naghihingalo. Sa harap niya ay may nakalatag na 2 kopya ng dokumento. Maupo ka, Elena. Huwag na nating itago ang katotohanan. Ang panimula ni Carmela, ang boses ay kasing talim ng labaha. Alam kong si Sebastian ang donor. At alam mo rin na kahit gaano pa katugma ang tuy niya, ako ang may-ari ng pasilidad na ito. Isang kumpas ko lang, pwedeng mahinto ang lahat ng makinaryang nagpapanatili sa buhay ng anak mo. Nanlamig ang mga kamay ni Elena. Ano pang gusto nyo? Isinakripisyo na ni Sebastian ang lahat para sa amin. Bakit hindi nyo pa kami tantanan? Isinakripisyo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa matanda. Sinira niya ang buhay niya para sa isang basurang katulad mo. Pero heto ang huling pagkakataon mo para maging isang tunay na ina. Inilapit ni Carmela ang mga papel. Pirmahan mo ito. Isang dokumento na nagsasabing itinatatwa mo ang iyong karapatan bilang ina ni Leo at Mia. Ibibigay mo sila sa akin at palalakihin ko sila bilang mga tunay na Thorne. Sa halip, ibibigay ko kay Noah ang pinakamagandang buhay at paggamot. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Bakit hindi? Ang panggagaslight ni Carmela. Tingnan mo ang sarili mo, Elena. Wala kang pera, wala kang maayos na tirahan. Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo sa eskinita? Gusto mo bang panooring unti-unting mamatay si Noah dahil lamang sa katigasan ng ulo mo? Napakadamot mo namang ina kung hahayaan mong magdusa ang mga anak mo dahil lang sa pride mo.
Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang dambuhalang alon na pilit na lumulunod kay Elena. Naisip niya si Noah, ang maputlang mukha nito, ang mga lila na pasa sa braso, ang bawat paghingang tila isang pakikibaka. Naisip din niya sina Leo at Mia, ang kanilang mga tawa na tila musika sa kanyang buhay. Ang kumuha ng panulat ay tila ang pagkuha ng kutsilyo para saksakin ang sariling puso. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang kanyang nanginginig na kamay sa panulat. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luha. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig niya ang tibok ng puso ni Noah na humihingi ng karugtong na buhay. Eksaktong pagdampi ng dulo ng panulat sa papel, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang yumanig sa buong opisina. Ang salamin na pinto ng opisina ay nagkapira-piraso, nagkalat sa sahig na tila mga kristal na luha. Nakatayo doon si Sebastian, ang kanyang mga kamao ay nagdurugo dahil sa paghampas sa salamin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Huwag mong ituloy yan, Elena!" ang sigaw ni Sebastian. Humakbang siya sa ibabaw ng mga basag na salamin, hindi alintana ang bawat sugat sa kanyang paa. "Ma, sapat na! Wala ka na bang kaluluwa?" "Sebastian, para sa kinabukasan ito ng mga anak mo." Ang bulyaw ni Carmela, tumayo siya ng marahas mula sa kanyang upuan. Kinabukasan? Ang pagnanakaw sa isang ina ay hindi pagbuo ng kinabukasan. Mabilis na kinuha ni Sebastian ang mga papel mula sa lamesa at pinunit ang mga ito sa harap ni Carmela. Dahil sa gulat at galit, nabitawan ni Elena ang panulat. Ang panulat ay tumama sa sahig at ang tinta nito ay kumalat sa puting alpombra, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Napahagulgol si Elena, ang kanyang buong katawan ay nayanig ng matinding emosyon. Mabilis na lumapit si Carmela, ang kanyang mukha ay puno ng matinding poot. "Akala niyo ba ay panalo na kayo? Pwes tingnan natin." Kinuha niya ang kanyang intercom. "Security! Ipa-discharge ang pasyente sa room 302. Ngayon din. At sabihan ang medical team na ihinto ang lahat ng suporta para sa bata." Napatigil ang mundo ni na Sebastian at Elena. Nakatayo si Carmela doon, tila isang reynang walang habag na handang sunugin ang sariling kaharian para lamang hindi ito makuha ng iba. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang countdown para sa buhay ni Noah. Ang isang ama ay hindi lamang nagtatayo ng bahay, kundi nagiging pader na humaharang sa anumang bagyong nais sumira sa kanyang mga minamahal. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Doña Carmela ay tila isang bombang nagbabadyang sumabog. Ang mga gwardyang nagsidatingan ay nakatayo sa pintuan, naghihintay ng huling hudyat mula sa kanilang amo. Si Elena ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsusumamo sa langit na huwag hayaang makuha ang buhay ng kanyang anak. Ngunit si Sebastian ay hindi gumalaw. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri na may bahid pa ng dugo mula sa pagkabasag ng salamin ay mabilis na gumalaw sa screen. "Anong ginagawa mo, Sebastian? Tawagan mo man ang lahat ng abogado sa bansa, hindi mo ako matatalo." Ang sigaw ni Carmela, ang kanyang mukha ay puno ng ngiting tagumpay. "Hindi abogado ang tinatawagan ko, ma." Ang boses ni Sebastian ay mababa ngunit sapat na para marinig ng lahat.
Naka-livestream tayo ngayon. Ang buong board of directors ng Thorn International, ang mga investors natin sa ibang bansa, at ang bawat news outlet sa Pilipinas ay nanonood sa atin ngayon. Kitang-kita nila kung paano pinatay ng isang lola ang sarili niyang apo dahil lamang sa kapritsyo. Biglang namutla ang mukha ni Carmela. Ang director ng ospital na nakatayo sa gilid ay nagsimulang magpawis ng malapot. Ang mahinang tunog ng mga notifications mula sa cellphone ng bawat tao sa loob ng kwarto ay tila naging mitya ng isang malaking pagsabog. Isang kumpas mo lang at mawawala ang lahat ng suporta para kay Noah. Patuloy ni Sebastian habang itinutok ang camera sa kanyang ina. Pero kasabay nito, ipapakita ko sa buong mundo kung anong klasing halimaw ang nagpapatakbo sa kumpanyang ito. Handa ka bang mawala ang lahat ng yaman mo sa loob ng isang gabi para lang manalo sa labanang ito? Ang ngiti sa mga labi ni Carmela ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang matinding takot. Alam niyang hindi nagbibiro si Sebastian. Ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kumpanya ay nakasalalay sa imahe nito. At sa isang saglit, winasak ito ni Sebastian para sa kanyang pamilya. Security! Umalis na kayo! Ituloy ang gamot sa bata! Ang utal na utos ng direktor ng ospital na tila hinahabol ng sariling anino sa takot. Mabilis na naglaho ang mga gwardya at si Carmela ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang matatandang mata ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Lumalim ang gabi sa ospital. Matapos ang kaguluhan, nailipat si Noah sa isang mas ligtas na pasilidad sa ilalim ng direktang pangangalaga ng mga doktor na pinagkakatiwalaan ni Sebastian. Nakaupo si Elena sa isang plastic na upuan sa labas ng kwarto ni Noah. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader ng hallway. Dahan-dahang lumapit si Sebastian. Hindi siya nagsalita. Naupo siya sa tabi ni Elena, sapat na ang distansya para hindi ito mailang, ngunit sapat na malapit para maramdaman ang kanyang presensya. Nakita ni Sebastian ang panginginig ng mga kamay ni Elena. Maingat na inabot ni Sebastian ang kamay ni Elena. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit, sa halip ay marahan lamang niyang ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng muhand ni Elena. Ang init ng balat ni Sebastian ay tila isang gamot sa lamig na nararamdaman ni Elena. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Sebastian. Doon, sa gitna ng madilim at tahimik na hallway, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at sa kaunting pag-asang muli niyang naramdaman. Wala silang sinabi, sapat na ang marinig ang tibok ng puso ng isa't isa sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa kwarto ni Noah. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Sir Sebastian, Ma'am Elena, nag-seizure po si Noah. Kailangan na nating simulan ang transplant ngayon din. Ang sigaw ng nurse. Tumayo si Sebastian, ngunit bigla siyang napahawak sa pader. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang kanyang tuhod ay nanghina. Ang matinding stress at ang kawalan ng kain at tulog sa mga nagdaang araw ay nagsimulang maningil sa kanyang katawan. Sir, bumagsak ang blood pressure nyo. Hindi namin kayo pwedeng operahan sa ganitong kondisyon. Ang sabi ng doktor na kadarating lang. Napakapit si Sebastian sa braso ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa kwarto ni Noah kung nasaan ang buhay ng kanyang anak. Kahit ang huling patak ng aking buhay, ibibigay ko. Huwag lang mamatay ang anak ko sa harap ng aking mga mata.
Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig habang pilit na pinatitigil si Sebastian. Ang bawat salita nito tungkol sa panganib ng operasyon dahil sa kanyang mababang blood pressure ay tila mga aninong lumilipad sa paligid. Ngunit sa isip ni Sebastian, naroon lamang ang imahe ni Noah, isang maliit na batang nakikipaglaban sa kamatayan sa kabilang kwarto. Pipirmahan ko ang waiver, Doc. Kunin niyo na ako. Ngayon na. Ang boses ni Sebastian ay mahina, ngunit may tigas na hindi matitinag ng anumang takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang panulat, hindi dahil sa pangamba para sa sariling buhay, kundi dahil sa pagmamadaling mailigtas ang kanyang anak. Bago siya itulak patungo sa operating room, huminto ang mga nurse para bigyan sila ng isang sandali ni Elena. Ang hallway ay tila naging isang napakaliit na espasyo kung saan ang oras ay tumigil sa pag-ikot. Lumapit si Elena, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak at hinawakan ang malamig na kamay ni Sebastian. Bumalik ka sa amin, Seb. Ang unang pagkakataong binanggit ni Elena ang palayaw nito sa loob ng 5 taon. Ang tunog ng pangalang iyon ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Sebastian. Patawarin mo ako kung naging matigas ang puso ko. Pero kailangan ka ng mga bata. Kailangan kita. Huwag mo kaming iiwan ng ganito. Pilit na ngumiti si Sebastian, kahit na ang kanyang paningin ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Elena, pinapahid ang isang patak ng luhang dumadaloy doon. Hinding-hindi na ako aalis, mahal ko. Babawi ako. Pangako. Nang pumasok ang stretcher sa loob ng operating room, ang tunog ng pagsara ng malaking pintong bakal ay tila isang huling hantungan. Ang lamig ng aircon sa loob ay tumagos sa manipis na telang suot ni Sebastian. Ang bawat kagamitang medikal na gawa sa tanso at bakal ay naglalabas ng malamig na kislap sa ilalim ng malalaking ilaw. Sa kabilang silid, naroon din si Noah. Ang mag-ama ay pinaghihiwalay lamang ng isang manipis na pader, ngunit pinaglalapit ng iisang dugong magiging tulay sa kanilang muling pagsasama. Naramdaman ni Sebastian ang tusok ng karayom sa kanyang ugat, ang pagpasok ng gamot na unti-unting nagpapatulog sa kanyang diwa. Ang huling imaheng nakita niya ay ang mukha ni Elena, ang kanyang reyna, ang tanging babaeng tunay na nagturo sa kanya kung paano magmahal. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Elena na naghihintay sa labas. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang mga daliri ay nakasalikop sa mahigpit na panalangin. Ang bawat yabag ng mga nurse sa hallway ay nagpapatalon sa kanyang puso. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa buong ospital. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Isang matinis at walang tigil na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng operating room ni Sebastian. Isang tunog na nagpapahiwatig ng paghinto ng lahat ng ritmo ng buhay. Ang manipis na linyang berde sa monitor ay naging diretso, tila isang linyang naghahati sa pag-asa at kawalan. Code Blue, Room 1, nawawalan tayo ng pulso, ihanda ang defibrillator. Ang sigaw ng isang doktor na mabilis na tumakbo papasok. Napatayo si Elena, ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot habang pinapanood ang mga anino ng mga doktor na nagkakagulo sa likod ng malabong salamin ng pinto. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso
na tila sumasabay sa bawat segundo ng pakikipagbuno ni Sebastian sa kamatayan. Makakayanan pa kaya ng tadhana na bawiin ang lalaking kailanman lang ay natuto kung paano maging isang tunay na ama? O ang sakripisyong ito na ba ang magiging huling pahina ng kanilang kwento? Ang bawat pintig ng puso ay isang pagkakataong humingi ng tawad, at ang bawat hininga ay isang pangakong hindi na muling mang-iiwan. Ang matinis na tunog na nagmumula sa loob ng operating room ay tila isang mahabang karayom na tumutusok sa pandama ni Elena. Ang linyang berde sa monitor ay nanatiling diretso, walang kurbada, walang buhay. Sa loob ng silid, ang mga doktor ay mabilis na kumikilos. Ang kanilang mga anino ay aninag sa malabong salamin ng pinto. Ang bawat bagsak ng mga kamay ng doktor sa dibdib ni Sebastian para sa CPR ay nararamdaman ni Elena sa kanyang sariling puso. Huwag ngayon, pakiusap, huwag ngayon. Ang bulong ni Elena, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa malamig na sahig ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, tila ba sinusubukan niyang ibahagi ang sarili niyang tibok ng puso sa lalaking nasa loob. Sa gitna ng tensyon sa ospital, ang mansyon ng mga Thorn ay tila isang malaking libingan na gawa sa bato at ginto. Nakaupo si Doña Carmela sa kanyang library. Ang dilim ay unti-unting lumalamon sa bawat sulok ng kwarto. Hawak niya ang isang sulat na iniwan ni Elena bago ito pumasok sa ospital. Isang sulat na hindi puno ng galit, kundi ng isang tapat na katotohanan. Ang yaman mo ay hindi makakapagbigay sa iyo ng yakap sa gabi, Doña Carmela, ang basa sa isip ng matanda. Mamamatay kang mag-isa sa gitna ng iyong mga alahas. Isang matinding bugso ng galit ang naramdaman ni Carmela, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pananakit sa kanyang batok. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga daliri, bumagsak sa alpombra at ang pulang likido ay kumalat na parang mantsa ng dugo. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang dila ay tila naging bato. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumuligsa. Bumagsak siya mula sa upuan at ang kanyang mukha ay tumama sa malamig na sahig. Walang nakarinig, walang dumating. Ang kanyang mamahaling hing na may malaking diamante ay natanggal sa kanyang daliri at gumulong patungo sa isang madilim na sulok. Nawawala ang kislap sa gitna ng alikabok. Bumalik ang eksena sa ospital. Matapos ang ilang minutong tila habambuhay, isang mahinang tunog ang muling narinig mula sa monitor. Isang kurbada, pagkatapos ay isa pa. Bumalik ang ritmo. Bumalik ang buhay. May pulso na. Stable na siya. Ang sigaw ng isang nurse mula sa loob. Napahagulgol si Elena, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay puno ng pasasalamat. Naramdaman niya ang kamay ni na Leo at Mia na yumayakap sa kanyang likuran. Ang mga bata ay kanina pa pala nakarating, dala-dala ang kanilang mga munting panalangin. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilip sa bintana ng recovery room. Dahan-dahang iminulat ni Sebastian ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Ang unang naramdaman niya ay hindi ang sakit ng operasyon, kundi ang bigat sa gilid ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo. Doon, nakita niya ang tatlong bata. Si Noah ay mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Maayos na ang kulay ng balat at normal na ang paghinga.
Sina Leo at Mia naman ay nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakahawak sa laylayan ng kanyang kumot. Sa kabilang dako, nakaupo si Elena sa isang silya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dingding habang natutulog dahil sa sobrang pagod. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang anyo na tila isang anghel na nagbabantay. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Sa sandaling iyon, alam niya na wala na ang bilyonaryong si Sebastian Thorne. Ang natitira na lamang ay isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na kayamanan sa gitna ng isang simpleng silid sa ospital. Ang kapayapaang naramdaman niya ay mas masarap pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang tunay na kapatawaran ay hindi matatagpuan sa mga salita, kundi sa mga matang handa ng tumingin sa hinaharap ng walang dalang poot mula sa kahapon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng ospital ay tila isang banayad na haplos sa mukha ni Sebastian. Sa kanyang pagdilat, ang puting liwanag ay hindi na nakakasilaw, kundi nagbibigay ng pag-asa. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang pangangati ng kanyang lalamunan at ang tuyong pakiramdam sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila may nakataling mabigat na pabigat. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin sa gilid. Doon, sa kabilang kama, ay nakaupo na si Noah. Ang bata ay may suot na face mask, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat na para sabihing matagumpay ang kanilang pakikipagsapalaran. Itinaas ni Noah ang kanyang maliit na kamay at kumaway ng mahina. Ang simpleng pagkilos na iyon ay nagdulot ng mas matinding ligaya kay Sebastian kaysa sa anumang bilyong pisong kontrata na kanyang napirmahan noon. Papa, gising ka na po? Ang mahina at paos na boses ni Noah ay tila musika sa pandama ni Sebastian. Hindi nakasagot si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatingin sa kanyang bunso. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang figurang nakatayo sa dulo ng kanyang kama, si Leo. Ang batang lalaki na may matitigas na mata at punong-puno ng galit sa kanya noong una silang magkita. Nakatingin si Leo sa kanya ng matagal. Walang kibo ang bata, ngunit makikita ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat. Dahan-dahang lumapit si Leo sa lamesang nasa tabi ng kama ni Sebastian. Kinuha niya ang isang basong may lamang maligamgam na tubig. Ang tunog ng pag-agos ng tubig sa baso ay tila isang mahinahong awit sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Inabot ni Leo ang baso kay Sebastian. Salamat po, Papa, dahil niligtas mo si Noah. Ang salitang Papa na nagmula sa mga labi ni Leo ay tila isang dambuhalang alon na tumibag sa lahat ng pader sa puso ni Sebastian. Hindi na napigilan ni Sebastian ang kanyang sarili. Kahit masakit ang kanyang mga tahi, pilit siyang umupo at iniabot ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hinila niya si Leo sa isang mahigpit na yakap. Ang bata, na dati ay matigas at mailap, ay tuluyan ng bumigay. Napahagulgol si Leo sa balikat ng kanyang ama. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakapit sa suot na hospital gown ni Sebastian. Patawarin mo ako, anak. Patawarin niyo ako. Ang tanging nasambit ni Sebastian sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sa sandaling iyon, pumasok si Elena bitbit ang isang thermal flask. Ang amoy ng mainit na lugaw na may luya ay agad na pumuno sa kwarto, isang amoy na nagpapaalala ng tunay na tahanan.
Tumigil siya sa may pintuan, pinagmamasdan ang kanyang asawa at mga anak na magkakayakap. Isang tipikal na imahe ng pamilya na 5 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sa takot. Ngunit ngayon ay nahanap na ang kaganapan sa gitna ng hirap. Lumapit si Elena at ibinaba ang dala niya sa lamesa. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga luha ni Sebastian. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala nang sumbatan, wala nang galit. Tanging ang malalim na pag-unawa at ang pangako ng isang bukas na sabay nilang lalakbayin. Kailangan mong kumain, Seb. Marami ka pang kailangang bawiin na lakas. Ang malambot na sabi ni Elena. Kinuha ni Sebastian ang kamay ni Elena at hinalikan ito sa tapat ng kanyang puso. Ang init ng palad ni Elena ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanilang munting selebrasyon, ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaking nakasuit ang pumasok. Ang mukha ay seryoso at may dalang mga dokumento. Si Attorney Ramos. Ang bawat hakbang ng abogado sa sahig ay tila nagdadala muli ng bigat ng mundong pilit ng tinatalikuran ni Sebastian. Ang bawat pahina ng papel na hawak nito ay tila isang paalala na may mga huling desisyong kailangang gawin bago sila tuluyang makalaya sa anino ng mga Thorne. Mr. Thorne, kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong ina at sa kapalaran ng kumpanya. Ang sabi ng abogado, ang boses ay mababa ngunit puno ng seryosong mensahe. Tumingin si Sebastian kay Elena, pagkatapos ay sa kanyang 3 anak. Ang kislap ng tagumpay sa negosyo ay wala na sa kanyang mga mata, pinalitan ito ng isang matatag na paninindigan na hindi na muling mabibili ng kahit anong yaman. Ang tunay na hustisya ay hindi laging nagmumula sa hatol ng hukom, kundi sa katahimikang ibinibigay ng tadhana sa mga taong umabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento ay ang tanging ingay na maririnig. Nakaupo si Sebastian sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na. Sa kanyang harapan, si Attorney Ramos ay nagpaliwanag ng sitwasyon ng may mabigat na tono. Ang inyong ina, si Doña Carmela, ay dumanas ng malalang stroke noong gabing iyon, sir. Ang simula ng abogado. Natagpuan siyang walang malay sa sahig ng library. Ang mga doktor ay nagsabing nananatiling paralisado ang kanang bahagi ng kanyang katawan at nawala na rin ang kanyang kakayahang magsalita. Kasalukuyan siyang inilipat sa isang nursing facility na kontrolado ng pamilya. Napatigil si Sebastian. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Walang saya, walang halong tagumpay. Tanging isang matinding lungkot para sa isang babaeng naging bihag ng sarili niyang kasakiman. At ang kumpanya? Tanong ni Sebastian. Ang board of directors ay nagkakaisa. Gusto nilang bumalik ka bilang chairman. Ang stock market ay gumuho simula nang lumabas ang balita tungkol sa ginawa ng Donya. Ikaw lang ang tanging makakapagpabalik ng tiwala ng mga tao, sagot ni Attorney Ramos. Tumingin si Sebastian kay Elena na kasalukuyang inaayos ang mga gamit ni Noah sa kabilang dako ng silid. Nakita niya ang simpleng kagalakan sa mukha ng kanyang asawa habang nakikipag-usap sa mga bata. Ang kislap ng mga diamante at ang malamig na semento ng Thorn Tower ay tila naging napakalayo at napakaliit na ngayon sa kanyang paningin. Sabihin mo sa kanila, Attorney Ramos, hindi na ako babalik sa posisyong iyon. Ang boses ni Sebastian ay matatag. Italaga ang isang professional management team.
Mananatili ako bilang shareholder, ngunit ang oras ko ay hindi na para sa mga meeting at kontrata. Ang oras ko ay para sa pamilya ko. Isang linggo ang lumipas. Bago sila tuluyang lumabas ng ospital, hiniling ni Sebastian na bisitahin ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ang nursing home ay malayo sa ingay ng lungsod, napapaligiran ng mga puno at bulaklak, ngunit ang katahimikan sa loob ay tila sumasakal. Nadatnan ni Sebastian si Carmela na nakaupo sa isang wheelchair sa tapat ng bintana. Ang dating makapangyarihang donya ay tila naging isang tuyong dahon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang kanang kamay ay nakalaylay sa gilid. Wala na ang kanyang mamahaling singsing na ngayoy pinalitan na ng isang plastic na identification band. Lumapit si Sebastian at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Kumuha siya ng isang litrato mula sa kanyang bulsa. Ang unang litrato nilang 5 bilang isang buong pamilya na kinuha sa loob ng ospital. Inilapag niya ito sa lamesang nasa harap ni Carmela. Sana naging masaya ka rin sa pagmamahal, ma. Pero sapat na ang 5 taong pagdurusa natin dahil sa poot, mahinang sabi ni Sebastian. Walang sagot mula kay Carmela. Tanging isang luhang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi ang nagpahiwatig na narinig niya ang bawat salita ng kanyang anak. Paalam, ma. Sa labas ng facility, naghihintay si Elena at ang mga bata. Bago sila umuwi, dinala sila ni Sebastian sa kanilang dating eskinita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para manirahan muli, kundi para magbigay pugay. Gamit ang isang bahagi ng kanyang pondo, ipinaayos ni Sebastian ang buong Zomtro. Ang mga tagpi-tagping yero ay pinalitan ng matibay na bubong at isang maliit na health clinic ang itinayo sa kanto kung saan si Tita Rosa ang itinalagang mamahala. Ang utang na loob ni Sebastian sa mga taong kumalinga sa kanyang asawa ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Kaya pinili niyang mag-iwan ng isang pamana ng pag-asa. Nang matapos ang lahat, inakay ni Sebastian si Elena patungo sa kanyang bagong sasakyan. Isang simpleng SUV, hindi tulad ng mga mamahaling limousine niya noon. May pupuntahan tayo, Elena, nakangiti niyang sabi habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Oras na para ayusin ko ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Naguguluhan si Elena ngunit sumunod siya. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang paglayo sa lahat ng dilim ng nakaraan, patungo sa isang destinasyong tanging puso lamang ni Sebastian ang nakakaalam. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa kinang ng diamante, kundi sa liwanag ng mga pangakong tinutupad sa gitna ng hirap at ginhawa. Hindi dinala ni Sebastian si Elena sa isang malaking cathedral na may matatayog na pinto o sa isang mamahaling restaurant na nakatitig sa dagat. Sa halip, ang sasakyan ay huminto sa tapat ng lumang basketball court sa gitna ng kanilang dating eskinita. Ang lugar na dati ay madilim at puno ng putik ay nababalutan na ngayon ng mainit na liwanag mula sa mga nakasabit na bumbilyang kulay dilaw na tila mga bituing bumaba mula sa langit para saksihan ng gabing ito. Nang bumaba si Elena, ang amoy ng sariwang sampagita ay agad na yumakap sa kanyang pandama. Ang court ay naliliman ng mga simpleng palamuting gawa sa kawayan at makukulay na banderitas na nagpapaalala ng isang payak na fiesta. Sa gitna, nakatayo ang kanilang mga kapitbahay. Si Tita Rosa na nakasuot ng kanyang pinakamagandang duster, ang mga kargador, at ang mga batang kalaro ni na Leo. Lahat sila ay nakangiti. Ang kanilang mga mata ay puno ng tapat na kagalakan.
Seb, anong ibig sabihin nito? Ang bulong ni Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa braso ni Sebastian. Hindi sumagot si Sebastian, sa halip ay iginaya niya si Elena sa gitna ng court. Mula sa gilid, lumabas ang tatlong bata, sina Leo, Mia at si Noah na ngayon ay malakas na at may kulay na ang mga pisngi. Ang bawat isa sa kanila ay may bitbit na basket ng mga puting talulot ng bulaklak na dahan-dahan nilang isinasabog sa daraanan ng kanilang mga magulang. Ang bawat hakbang ni Elena ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pangarap na dati ay akala niya ay gumuho na. Huminto sila sa gitna. Walang magarbong altar, tanging ang presensya ng mga taong naging pamilya ni Elena sa loob ng 5 taon. Si Sebastian, na nakasuot lamang ng isang simpleng puting asomi na nakatupi ang mga manggas, ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Elena. Ang tunog ng kanyang tuhod na tumama sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanyang pagmamataas. Elena, ang boses ni Sebastian ay gumaralgal, puno ng emosyong matagal niyang kinimkim. 5 taon kitang hinayaang lumakad ng mag-isa sa dilim. 5 taon kong hinayaang pasanin mo ang bigat ng ating pamilya. Hindi ko maipapangako na wala nang darating na bagyo sa ating buhay. Ngunit ipinapangako ko sa harap ng Diyos, ng ating mga anak, at ng mga taong nagmahal sa iyo noong wala ako, na ako na ang magsisilbing bubong ninyo. Ako na ang magiging pader na haharang sa anumang lamig. Kinuha ni Sebastian ang isang simpleng gintong singsing mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang singsing ng pamilya Thorne, kundi isang singsing na pinagawa niya mula sa sarili niyang pinaghirapan. Pakasalan mo ulit ako, Elena, hindi bilang asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang katuwang ng lalaking ito na walang ibang hangad kundi ang mahalin ka habang buhay. Napahagulgol si Elena, ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong pait. Ginalaw niya ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Ang kanyang buong katawan ay nayanig ng matinding kaligayahan. Isinuot ni Sebastian ang singsing sa kanyang daliri at sa sandaling iyon, ang hiyawan at palakpakan ng kanilang mga kapitbahay ay tila isang symphony na nagdiriwang sa kanilang muling pagsilang. Dahan-dahang tumayo si Sebastian at hinalikan si Elena. Ang kanilang halik ay matagal, puno ng pangako at kapayapaan, habang ang init ng gabi ay bumabalot sa kanilang dalawa. Ang bawat haplos ng hangin ay tila nagdadala ng mensahe na ang lahat ng sakit ay natapos na. Mabilis na tumakbo ang tatlong bata at yumakap sa kanilang mga binti. Nakita ni Sebastian si Noah na tumatawa habang sinusubukang takpan ang mga mata ni Mia gamit ang kanyang maliliit na palad. Ngunit ang bata mismo ay sumisilip sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ay naging pinakamagandang musika sa pandama ni Sebastian. Sa ilalim ng mga bumbilyang aandap-andap, ang pamilyang minsang winasak ng poot ay muling nabuo sa pamamagitan ng pag-ibig. Wala na ang kislap ng ginto, wala na ang toreng ginto, tanging ang init ng mga yakap at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Ang gabi sa eskinita ay naging saksi sa isang himalang hindi nabibili ng pera, ang himala ng muling pagkakasundo at ng tapat na pagmamahal. Ang tunay na pamana ng isang lalaki ay hindi ang yaman na iniiwan niya sa bangko, kundi ang mga alaalang itinanim niya sa puso ng kanyang pamilya. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling magningning ang mga ilaw sa lumang basketball court ng Eskinita.
Ang simoy ng hangin sa probinsya ay may dalang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng kape, malayo sa mausok at maingay na lungsod na minsang naging kulungan ng kanilang mga puso. Sa isang maliit na burol sa Batangas, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa matibay na kahoy at malalawak na bintanang salamin kung saan ang bawat sulok ay pinupuno ng liwanag ng araw. Sa loob ng malawak na kusina, abala si Elena sa pag-aayos ng mga dahon ng saging para sa kanyang ginagawang bibingka. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba, ay mayroon pa ring gaspang ng sipag, ngunit ngayon ay may kasama ng gintong sing-sing na nagniningning sa bawat galaw niya. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot, pinalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang isang inang kampante sa kaligtasan ng kanyang mga kon ang makakapagtataglay. Seb, ang asukal! Masusunog na ang niluluto ko! Ang tawag ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng lambing na may halong biro. Mula sa likuran, lumabas si Sebastian na nakasuot lamang ng isang kupas na t-shirt at maong na short. Ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng sandok ay abala ngayon sa pag-aayos ng uling. Ang kanyang mukha ay may bahid ng puting harina at ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi kailanman nakita sa loob ng anumang boardroom. Dahan-dahang lumapit si Sebastian kay Elena at yumakap sa likuran nito, idinampi ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang init ng katawan ni Sebastian ay tila isang pamilyar na kumot na nagbibigay ng kapanatagan kay Elena. Oh, heto na ang asukal, mahal ko. Masyado ka namang masipag, baka mapagod ang reyna ng bahay na ito. Ang bulong ni Sebastian habang dahan-dahang kinukuha ang sandok mula sa kamay ni Elena para siya na ang magpatuloy sa paghalo. Sa labas ng bintana, sa malawak na damuhan, naroon ang tatlong bata. Si Noah ay mabilis na tumatakbo. Hinahabol ang isang makulay na saranggola na gawa ni Sebastian. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa buong paligid. Nakabantay sa kanya sina Leo at Mia. Si Leo na ngayon ay mas matangkad na, ay nananatiling protektado sa kanyang mga kapatid, habang si Mia ay abala sa pagpitas ng mga ligaw na bulaklak para ilagay sa plorera ng kanilang ina. Napatingin si Sebastian sa sofa sa sala. Naroon ang isang maliit na unan na tahi-tahi mula sa iba't ibang tela. Ang gitna nito ay gawa sa lumang asul na t-shirt. Ang t-shirt na minsang naging tanging alaala ni Noah sa kanyang ama noong panahong wala ito. Hindi na ito simbolo ng pangungulila, kundi isang simbolo ng paghilom. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho, ngunit ang mga ito ay naging bahagi na ng kanilang magandang disenyo bilang isang pamilya. Nakapasyal ka na ba kay mama? Mahinang tanong ni Elena habang pinagmamasdan ng asawa. Tumango si Sebastian. Noong isang linggo. Hindi na siya galit, Elena. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng katahimikan. Siguro, sa wakas ay natutunan na rin niyang ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagtanggap sa sariling pagkakamali. Ang pagpapatawad ay hindi isang kaganapan na nangyayari sa isang iglap, kundi isang mahaba at dahan-dahang proseso. Para kay Sebastian at Elena, ang bawat araw na magkasama silang nag-aalmusal, ang bawat gabing sabay silang nagbabasa ng kwento sa mga bata, ay isang hakbang patungo sa ganap na paghilom. Ang poot ay unti-unting nilamon ng mga payak na sandali ng kaligayahan,
Habang lumulubog ang araw, nagtipon ang buong pamilya sa balkonahe. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, tila isang painting na ipininta ng tadhana para sa kanila. Naupo si Sebastian sa sahig habang nakasandal sa mga binti ni Elena at ang tatlong bata ay nagsisiksikan sa kanilang paligid. Papa, bukas po ba? Ituturo niyo sa amin kung paano mangisda sa sapa. Ang tanong ni Noah habang nakasandal sa dibdib ni Sebastian. Oo naman anak, bukas, sa susunod na araw, at sa lahat ng mga susunod pang bukas. Ang sagot ni Sebastian habang hinahaplos ang ulo ng bata. Ang tunay na kayamanan ng mga Thorn ay hindi ang mga gusaling nakatayo sa lungsod, kundi ang maliliit na kamay na nakahawak sa kanilang mga palad sa sandaling iyon. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang happy ending na gawa sa ginto, kundi sa isang simula na gawa sa tapat na pag-ibig, pagtanggap, at ang hindi matitinag na pananampalataya na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may bagong umagang darating para sa mga pusong marunong magpatawad. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni na Sebastian at Elena, isang paglalakbay mula sa putik patungo sa liwanag, mula sa pait patungo sa tamis ng isang tunay na tahanan.